Dito nabanggit nyo po na bawat success story is merong painful story. Yeah. So, yun po, gusto ko lang malaman, kahit di po muna sa painful, pero ano po ba yung backstory ng buhay niyo po? Jesus Christ. Mahabang salay-salin to. Okay lang. Pero ganun pa man ganito. Ako po laki po ako sa San Miguel, Arias, Malacanang. Isang hamak, isang simpleng tao lang. Nag-apartment, minsan nga natutulog, nakatayo eh. Alam mo, simple lang buhay namin. Nakapag-aral ka, yan, San Sebastian, nakapag-aral. Ang gusto ko lang makapag-aral. Tapos nakagraduate ako, yan. Tapos nakagraduate ako, gusto ko kagad magkatrabaho. Pinasok ko yan. I've been a teller of Bangko Pilipino. Opo. O, nag-teller ako dyan. Actually, bago ako nag-umpisa, nagtinda pa ako ng mga Sunquick eh. Wow. Alam ba yung Sunquick? Marketing yan, nagtitinda ako, bahay-bahay, magtitinda lang ako ng Sunquick. Kagagraduate ko lang, kala ko, bata ako, kala ko ganun ang marketing. Opo. Hindi pala. Kailangan mag-apply ka sa mga bangko, sa company. Yan, nakapag-apply naman ako sa Bangko Pilipino na tatanggap ako bilang isang teller. Yung teller na yan, aabutin ka ng gabi. Siyempre, minsan hindi naman angkop sa iyan, lipat ka na ibang trabaho. Punta ako ng Far East Bank, doon sa Far East Bank, well, mag-i-enjoy ako. Pero bilang isang natanggap ako sa Far East Bank naman ng isang, how do you call this, yung sa Central Bank, liaison officer. Opo. So I meet a lot of people. Kasi ako, I encounter a lot of people. Minsan, yan, binabalyo ko yan. Minsan, hindi mo alam, minsan magkikita kayo yan. Di ba, nandiyan pa rin yan. Yes. So definitely, naging ganyan ako. Tapos nagkataon, naghahanap ng expat. Pag sinabi mong expat nung araw, envoy ka dyan eh. Ano po yung envoy? Pag sinabing envoy, ikaw yung ambassador ng bangko. Yes. Napupunta ka sa ibang bansa. Yun na yun nga po Dala-dala yung mo yan. identity niya, Mr. Oo. Video. Di ba? During that time napunta ako ng Far East Bank, tapos napunta ako ng EPCI, napunta ako ng BPI, dami na nga eh. Tapos napunta ako ng BDO. Talaga bangko po pala talaga yung industry niya ever sa bangko since. po ako talaga. Pero sa bangko po, medyo nagkataon, andito kasi yung advocacy ko during that time na gusto ko makatulong sa mga iba na paano. Kasi yung tao naghihirap yan. Yung naghihirap, yung pinaghirapan mo, kailangan may lalagyan yan. So nandito ako sa bangko ngayon, binigyan ako ng pagkakataon ito na makausap, magkaroon ng direct communication para dun sa mga OFW na nag-a-abroad, iniiwan ng pamilya, nagsasakripisyo para matupad lang yung tinatawag na pangarap. Yung pangarap na yan, maraming kaakibat na kalungkutan yan. Maraming kaakibat na pagsubok yan. Kaya yung pangarap na yan, kinakailangan lang, believe what you believe. Kinakailangan maniwala ka na matutupad ang pangarap mo. Kinakailangan buo ang dibdib mo, lalo na kung ikaw ay umaalis. Determinado ka na tanggapin lahat ng mga pagsubok. Para sa ganun, yung pangarap na yan ay makamtan mo. Paniniwala talaga sa vision. Exactly. Believe what you believe. Kung sa sarili mo hindi ka believe, paano mo makutanggap yung pangarap mo? Kinakailangan may determine ka. Believe ka sa sarili mo. Yan. Makukuha mo yung tinatawag na pangarap na yan. Opo. Nakakatuwa, Tito, nung binanggit nyo na dati nagbebenta kayo ng sandwich. Sunquick. Ano po, sandwich? Sunquick. Yung mga Sunquick na ganyan. Opo. Oo, kasi napunta ako ng Mark. Yan, nagtinta. Tapos sa during that time, nagkaroon pa ako ng alam nyo, siguro napupunta ka ng Robinson, napupunta ka ng SM. Minsan meron yung mga, how do you call this, yung sample, nagbibigay sa yung ganyan. Trabaho ko yun, nagbibigay ako ng coffee. Parang parang promodizer po. Yes. Nakakatawa po, Tito, na nung nagsisimula kayo as bata, sales talaga pinasok nyo. Technically sales po yun. Pero ngayon po, yung nagpasikat sa inyo, sales din, di ba? Yeah. So, siguro nandun. Yun talaga yung nyo, yung path nyo, no? Nakakatuwa po. At Tito, matanong ko naman po, kamusta naman po yung pagkabata nyo naman? Jesus Christ, ang pagkabata ko. Ngayon nga sinasabi niya, batang-bata ko po eh. Opo, ngayon po. Hindi, totoo. No? Sobra po. Hindi, ganito yan. You know what? Nung pagkabata ko, kung makakilala ka ng mga ko, alam mo nung araw po talaga hindi mo maalis yun, bata ka pa Siyempre, happy go lucky ka, marami kang barkada, marami kang, to be honest with you, ako street fighter ako nung araw Hindi naman sa pag-away po, gano'n? Oh, well, ganun talaga bata pa Opo, ako rin. Di ba? Ganito yun Hindi mo na maalam yun kasi wala ka pa naman di ba? Ang mo lang naman, yung pagiging
alam mo, impulsive ka naman nung araw. Siyempre, payabangan nung araw, bata pa. Pagdating sa amin, nakikita mo na lang, pag piyesta, andyan na yung tinatawag na mama ko, hanapin na ako. Yan. Kasi may gulo na ron. Nung araw yun, bata ka. Oo. Kayo po yung parang taga-awat ng gulo, gano'n? No. Kayo Nag-i-start nagsisimula? nung awat. Nung araw po yun. Grabe po. Patanong ko lang po, paano po nag-transform yung buhay nyo from that kind of lifestyle? Alam mo, we are not getting younger eh. Opo. Alam mo, nagbabagang pacing by pacing yun. Siyempre, nung una, kahit nung college ako, I'm also a member of fraternity. Well, ganyan, Taugama. O then, marami kang kaibigan, mga gano'n. O, Tiskilyon. Tapos after that, siyempre, bawang doon nag-a-adjust ka yan eh. Nagkaasawa ako. Gano'n, nagkaanak ako. So, nagkakaroon ng changes. So, during that time, tapos nung nag-abroad ka, nalungkot ka, malayo ka sa pamilya mo, malayo ka sa mga mahal mo sa buhay, nagkakaroon ng maturity ba? Oo. Ganun ang bagay. O nag-iisip ka ngayon na may pamilya ka na, may responsibilidad ka na. Jesus Christ, dati-rati, sarili ko lang iniintindi ko. May asawa ka na, andyan yung asawa mo, may anak ka pa. Dalawa na yung responsibilidad mo. Kaya changes, maturity comes up. So matututo ka mag-ipon, matututo ka mag-ano. Pero during that time, di ka pa makakapag-ipon. Pagbago ka lang. Kasi merong mga pending credit ka dyan, may pending kaya kinakailangan mag-over up mo muna yan. So after mag-over up mo yan, that's the time na mag-start ka na mag-ipon. Ganon lang yun eh. Totoo. Saka kinakailangan may project ka. And number one, ko lang doon, makapag-aral lahat muna yung mga anak ko. Kahit papaano yan, makapag-aral lang. Kahit kung wala kang sapat na pera, pero yung edukasyon niya, mas maganda yan. Oo. Mas magandang savings para sa akin yan. Makapag-aral sila sa mga magagandang eskwelahan, makapagtapos. Opo, kasi katulad ngayon, si Val po, napakaganda po ng karir ni Val. Di ba? Opo. Maganda naman. Saka hindi naman ako nasira para sa kanila. Kahit ganun pa man, ako'y nag-a-abroad, andyan naman ang aking katuwang, si Bioli, yung asawa ko, para guidance sila. Ay, maganda naman ang kinabuo. Nagpapasalamat po ako. At ang mga anak ko rin, masunurin at the same time, nag-ano sa pag-aaral. Nasa pagpapalaki rin po kasi yun. Well, kahit gaano kakalayo eh. Siguro ganun din. Pero nasa background din ng mga anak mo yan. Nasa mga anak din yan. Pero ganun pa man, tama ka, nasa guidance din. Saka nasa environment. Okay? Ayun po, napakalaking bagay ng environment. Yes, sir.